So what's up mga kanik ride? So uwi na tayo galing trabaho. So ang pag-usapan natin ngayon is about scooter oil ulit. I-review natin yung ginamit natin nung huli. 3 weeks ago ko na to pinalit. Itong RS8 scooter ultra oil na fully synthetic, 10W40 siya. So itong brand na to, RS8 na to na kulay gold, sikat na sikat sa social media, sa YouTube. So na-curious ako kasi baka ang dating lang kasi is pinopromote lang siya ng mga vlogger, na moto vlogger, kaya siya sikat. So tinesting ko, mura lang naman kasi siya 200 plus lang. So tinry ko. Saka RS8 naman is may mga parts naman nun na ibang parts na nabibili, mga panggilid, ganun, tambucho, may tambucho pa nga, pinopromote siya ng mga ilang vloggers. So try natin. So ang pag-review natin is base sa tatlong bagay. Una, pang daily use, kung good ba siya. So hindi naman kasi lahat sa atin ay mahilig magbiyahe. So i-review natin siya as point of view ng pang daily use. Pangalawa naman is pwede pang long ride, kasi most of us, marami din naman sa atin naglo-long ride. And pangatlo, bebase natin siya sa kung pwede pa siya pang endurance, no? Kasi nauusulit ngayon yung mga endurance ngayon sa motorcycle ngayon. Pero hindi naman lahat nag-endurance, diba? Pero para makita na rin natin. So tinaray ko to nung 3 weeks ago. Then nung unang lagay pa lang, good siya. Na-impress ako sa kanya. Kasi naisip ko, since sa presyo niya 200 plus lang, baka hindi siya magandang klase. Alam niya na diba? Hindi siya maganda pag ganun. So nagulat ako, kasi ang ganda ng quality niya. Tapos kaya tinry ko pa na mas matagal, kasi baka on the long run baka umangit din. And almost 800 km na yung nabiyahe natin ngayon. Good pa rin yung oil niya, no? Maganda pa rin yung quality na binibigay sa atin nung responsive pa rin yung throttle. Kasi alam naman natin, di ba, pag malapot na madumi na yung oil, parang ramdam na natin yung pagkaganit yung throttle. Parang, alam mo na, parang medyo may pigil. So ito hindi, ganun pa rin, no? Good as new. Hindi ko masabing good as new, pero kung may konting changes lang siguro, pero hindi mo pansin. So re-rate na natin siya. Kung pang daily use, tingin ko good na good siya. Pumasok sa trabaho, okay na okay yung oil na to. Sulit na sulit, wala akong masabi. Second is, pangalawa naman tayo sa pang long ride. Para sa akin, okay na okay to pang long ride, kasi since 800 km ko na siya nagagamit at wala pa rin sablay, kaya marirecommend ko siya na good siya pang long ride, no? Then third, pang endurance, tingin ko oo, kasi katulad ng sabi ko kanina, 800 na, parang wala pa masyadong pagbabago dun sa performance ng oil sa motor na to. So para sa akin, gusto, hindi lang siya yung tipong kaya sikat kasi pinopromote ng mga motovlogger. Hindi, kasi kaya di sumikat to, o siguro sa tulong na rin ng mga motovlogger na iba na nagpo-promote ng product nito, kaya sumikat. Pero tingin ko sa una, pangalawa, pwede nyo gamitin to. Kahit ito na yung gamitin nyo, kasi mura lang siya, 200 plus lang siya. In order ko siya online, no? Sasabi ko siya na online, na order online. So ma-recommend ko pa to para sa mga naghahanap ng oil na wala masyado pang, hindi pa masyado aware sa mga oil, lalo sa mga beginner. Oo, nire-recommend ko tong brand na to kasi maganda siya, sulit din sa presyo, maganda. Then kahit siguro magpas kayo ng 1,500, pero wag nyo na paabutin ng lagpas 1,500. Sapat na siguro yung 1,500 km. So yun ang masasabi ko, maganda yung oil na to. So dito ko na tatapusin yung content
So this is Nick Ride. Ride safe. Ciao.